Sa mga kaganapang ito ay maraming naratibo ang naglalabasan na ang mga dambuhalang vessel na ipinadala ng US sa Mediterranean ay tiyak nga umanong magiging easy target lamang para sa pwersa ng mga Iranian sakaling matuloy ang posible nilang pagsasalpukan. Pero sa mga salitain at pagtatantya nga kayang ito ay sigurado nga ba ang Iran na kayang-kaya nilang mabilisang wasakin ang mga aircraft carrier ng US? O baka naman ay sobrang layo ng kanilang obserbasyon, lalo na nga kapag nakamtan na nila ng aktwal ang tunay na kapabilidad ng mga dambuhalang vessel na ito. Iyan ang ating aalamin. Sa ngayon ay nagtataglay ang bansang Iran ng ilang mga anti-ship missiles na tulad na lang halimbawa ng Ra'ad, Qadir at ang tinatawag sa pangalang Abu Mahdi. At sa kasalukuyan ay ang Abu Mahdi ang kanilang pinakasopestikado at ang siya ding maituturing na pinaka-latest anti-ship long-range missile na kanilang naidevelop sapagkat matatandaan nito lang July 25 ito tuluyang umentra sa serbisyo para naman gamitin ng hanay ng Iran o Islamic Republic of Iran Navy at ng kanila pa ring IRCG o ang Islamic Revolution Guard Corps Navy. Base sa claim ng Tehran ay ipinagmamalaki nga nilang may range umano ang kanilang missile na Abu Mahdi nang aabot sa layong 1,000 kilometers o katumbas ng distansyang 620 miles. Pero sa kabila nga ng pagbibida ng Iran sa kanilang latest missile ay masasabi din ngang ang Abu Mahdi ay isa din lamang uri ng mga supersonic missile na kayang-kaya at napakadali ngang i-intercept para naman sa mga sandatang naka-equip sa mga US supercarriers at ng kahit na sa ilan pang mga supporting warships na kasama nga nito sa mga paglalayag. Kung sa bagay ay kahit na nga ikaw mismo kunwari ang nabuo ng mga malalaking carriers na ito, ay papayagan mo na lang din ba na ang napakamahal at ang maituturing na pinaka-asset ng inyong kabuuang lakas na pangkaragatan ay saglitan lang na mapapalubog dahil sa ilang uri ng mga misal mula sa ititira ng inyong kalaban? Malamang na hindi, di ba? Kaya't kung ating ngang aalamin ay hindi basta-basta at talaga namang patong-patong ang mga defensive weapon na naka-equip sa mga ito na sadya namang nakatalaga para wasakin ang karamihan sa mga paparating na banta na magbabalak ngang magpalubog sa naturang malahiganteng mga vessel. Ilan lang sa mga halimbawang sandatang tinataglay ng mga US aircraft carrier ay ang tulad ng RIM-7 Sea Sparrow, RIM-116 Rolling Airframe Missile at kasama din nga dito ang kanyang Phalanx Close-in Weapon System. Ang unang nabanggit na RIM-7 Sparrow ay isang shipborne na short-range missile na hindi nga lang panlaban sa mga aircraft kundi isa nga din itong anti-missile weapon system na may taglay na range hanggang sa 12 milya o equivalent sa layong 20 kilometers. Samantalang ang ikalawa naman na RIM-116 Rolling Airframe Missile na tinatawag din bilang ang RAM ay isang may kaliitan at medyo magaan na uri ng infrared homing surface-to-air missile na aabot naman ang range ng hanggang sa 10 kilometro o 6.2 miles. Ang sandatang ito ay siya namang pinakaginagamit bilang point defense weapon system para naman hadlangan ang mga incoming na anti-ship cruise missile mula pa rin sa kanilang mga katunggali. Ang ikatlo o ito namang close-in weapon system na Phalanx ay isang rapid fire at computer-controlled na radar-guided gun na may kakayanan ding pabagsakin ang ilan sa klase ng mga anti-ship missiles pati na ang ilan pa sa mga malapitang banta na magmumula hindi lang sa dagat kundi maging ang galing sa mga kalupaan. Itinuturing din ang Phalanx bilang ang siyang pinaka-last ditch of defense ng mga carriers sapagkat ito ang sasalo sa ilan namang mga bala ng kalaban na nagawa ngang makalusot sa mas nauna nilang mga line of defense. Sa ilan pang mga threat o banta na maaaring ang kaharapin ng mga aircraft carriers lalo na sa isang actual na senaryo ng isang digmaan ay nariyan pa ang ilan sa mga supporting warships na katuwang nito sa paglalayag. Ito ay tulad ng mga submarino at gayon din ng ilan sa unit ng mga US Arleigh class guided missile destroyers at mga Ticonderoga class na mga cruisers.
Tama ka sa iyong pagkakarinig, bagamat mapapansing hindi nga ganoon idinisenyo ang mga carriers para lagyan ng sobrang daming mga defensive weapons, ay hindi rin naman iyon kabahabahala sapagkat sa paglalakbay nito sa mga karagatan ay hindi naman ito nag-iisa at laging ang katuwang ang kanilang flotilla o ang tinatawag bilang ang CSG o ang Carrier Strike Group. Kung kaya't sa pamamagitan ng bumubuo sa pulutong nito na ilang mga submarine at mga destroyers at cruisers na may naka-equip namang mahusay na Aegis combat system, ay talaga namang hindi matatawarang layered of defense ang siya nga munang haharapin at kailangang lampasan ng mga rocket o missile na nagbabalak ng patamaan ang isa sa mga aircraft carriers. Bukod pa nga doon ay base pa sa ilang mga expert analysis na sa ngayon ay kahit pa nga magsagawa ng masiding missile barrage ang pwersa ng Iran para pa rin palubugin ang kahit isa sa mga Nimitz class o kaya'y ang Gerald R. Ford super carriers na nasa Mediterranean, ay tiyak ngang wala o manong ni isang magtatagumpay sa mga iyon, lalo pat sa kasalukuyang mga uri ng missile na meron ngayon ng Iran ay wala pa nga sa mga kapabilidad nito ang maaaring makalusot sa defensive umbrella na sumasaklaw o yung pumoproteksyon sa paligid at sa kabuuan ng mga US aircraft carriers. Sa panig naman ng Tehran ay matatandaang noong year 2020 ay nagsagawa na rin ang Iran sa Revolutionary Guard ukol sa ilang mga demonstrasyon para nga kung paano aatakihin at palulubugin ang isang US super carriers. Sa naturang pagsasanay ay nagsagawa sila dito ng mga pag-atake gamit ang mga missiles, mga speedboat at ilang units ng mga helicopters at mga drones para nga sa kunwari wasakin ang Nooy Bridge ng isang mock-up na winangi sa US aircraft carriers habang ito ay nagpapalutang-lutang sa karagatang sakop ng Strait of Hormuz. Yun nga lang ay talaga namang sobrang napakalaki ng pagkakaiba ng pagsasanay nilang iyon pagdating sa tunay na senaryo ng isa ding tunay na labanan sa dagat. Kung iisipin kasi ay bagamat malaki at animoy madali nga lang na matatarget ang mga carriers dahil sa taglay na size nito, ay kung susuriin na pagdating sa isang malawak na karagatan ay kahit na may kalakihan ay hindi pa din nga magiging easy target ang mga carriers, lalo pat sa nagpapagana ditong mga nuclear reactors na kaya ngang mag-provide para mapatakbo ang mga vessels ng nasa 35 miles o 56 kilometers per ora. Kung kaya nga tiyak na bago pa makarating ang ititirang missiles ng Iran ay sigurado din ngang ilang libong square miles na ang inilalayo nito mula naman sa orihinal na lokasyon kung saan nga nila ito unang namataan. Isa sa pinakamahusay na taktika pagdating sa digmaan ay ang wag na wag mong mamaliitin o i-underestimate ang kakayanan ng inyong mga kalaban. Subalit maging sa panig ng Iran ay ilang beses na rin nilang sinabi na kaya nga nilang wasakin ang syudad ng Israel na Tel Aviv sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay sa pamamagitan naman ng bago nilang binuong ballistic missile. Pero subalit bagamat maliit ang bansa ng Israel ay makikita ngang isa ito sa mga nasyon na may kapabilidad na makipagsabayan sa lahat ng potensyal nilang katunggali at numero uno na nga dito ang puwersa ng mga Iranians. At ang pinakapunto dito bilang isa lamang makatotohanan ng pagtatasa ay sa tingin nyo ba mga kataps na kung kaya ng Israel na sabayan ang kayang gawin ng Tehran, ay ano pa kaya ang kahihinatnan kung balak din nga nilang makabanggaan ang higit na mas malakas na persang sandatahan ng bansang Amerika?